Malaki ang tulong na magagawa ng ating mga kabataan para sa pag-unlad at pananatili ng katahimikan sa kanyang komunidad, lalo na sa ating bansa. Kaya naman sa Santa Ana, Cagayan, isang pagtitipon ng mga kabataan ang isinagawa para ang kanilang karapatan sa kanilang lipunan. Para sa detalye, balita mo kami Dina Pagibitan. Bukas na isipan, mapangahas at agresibo, may malakas na pangangatawan, magandang daluyan ng anumang adhikain. Iyan nga raw ang maglalarawan sa isang kabataan. Kaya naman hindi nakatakatakang sila pa rin ang itinuturing na pag-asa ng bayan. Sa payak at napakagandang bayan ng Santa Ana sa Cagayan Valley, nakatutuwang higit na kinikilala at pinagyayaman ang halaga ng mga kabataan bilang future leaders ng bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang 3-day Youth Leadership Summit sa lugar sa pangunguna ng Santa Ana Local Government, 21st Infantry Battalion, Naval Forces Northern Luzon at 5th Civil Military Operation Battalion. Sa temang Empower, Lead, Excel, layon ng munisipalidad na maihanda ang mga kabataan sa kanilang mga obligasyon na haharapin bilang future leaders. To be able to produce one good leader, a valued leader. Pangalawa is at least to promote camaraderie and friendship among them. Kasi minsan mga tatlong high schools na yan, they tend to compete with each other. Ang nangyayari pa minsan, it's no longer a friendly competition. Kabilang sa nasabing YLS ang mahigit estudyante ng high school sa munisipalidad. Sa umpisa ay mga tahimik pa ang mga estudyante, ngunit nang binuo ang 4 na grupo, lumutang ang galing ng bawat isa, gaya na lamang sa larangan ng pagguhit. Dinivelop din sa pamamagitan ng paggawa ng military tent ang kooperasyon ng bawat miyembro. Sa pagkakataong ito, kahit bumuhos ang malakas na ulan, tila enjoy magbayanihan at batid pa rin ang mga ngiti sa mga estudyante. Bagamat gabi na, hindi pa rin natitinag ang masayang samahan ng grupo na humasa naman sa kanilang teamwork. Samantala, upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng pagiging pinuno o leader, nagbahagi naman ang ilang guest speaker ng kani-kanilang tungkulin at karanasan. You have to be a servant leader. Hindi dapat yung ikaw yung sinisilbihan at binibigyan ng napakadaming atensyon. But when you're a leader, ikaw dapat ang nagsisilbi. And you have to give your heart sa pagsisilbi mo. Very important talaga ang youth sa nation building. So, this is an opportunity for them. At the same time is yung skills nila, leadership skills nila ay mas ma-improve. Katangi-tangi rin ang storyang ibinahagi ni Agnes, dating miyembro ng New People's Army. Ayon sa kanya, ang edukasyon ang dapat na higit na bigyang pansin ng mga kabataan. Pero din ng YLS ang pagpapalawig pa ng proteksyon sa kalikasan tungo sa paglaban sa climate change na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Still, we are doing the preemptive evacuation. We put them in the barangay halls. We give them food there already. Dahil papaunlad ng munisipalidad, hindi maiiwasang kaharapin ng lugar ang problema tulad ng prostitusyon at drug addiction. Ngunit dahil sa adhikaing ihanda at bigyan ng tamang kaalaman ang mga kabataan, hindi malayong mailihi sa mga ito sa maling landas. Isa rin sa pinapalakas ang peace and development sa Santa Ana kung saan nananatiling mababa ang bilang ng krimen, na siya namang humihikayat sa mga turista upang bumisita sa mga napakagagandang atraksyon dito. Samantala sa napakaraming aktibidad ng mga estudyante na naig ang galing ng Team Charlie. To make change and to develop yung ating community bilang mga kabataan, the youth. Bagamat hindi nanalo ang grupo, masaya naman si Melissa dahil naiuwi ang karangalan sa songwriting contest. Ito po yung kinompose ko pong song para po magising ang bawat kabataan, para po mas mapunlad pa po ang ating bansa. Hindi rin nagpahuli sa pagsungkit ng trophy sa extemporaneous speaking in Tagalog si Natutunan ko po kung paano maging leader. Halimbawa sana kung ano ang mga advantages ng pagiging leader, ano ang mga disadvantages niya. Gayunman, malaking papel man ang ginagampanan ng ating mga facilitator upang mapanatiling maayos ang nasabing 3-day YLS. Hindi lamang raw ang mga bata ang natuto, kung hindi pati sila. Being a facilitator, parang ikaw na rin yung nanay nila. So you guide them, you teach them, you discipline them, and then kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun din ang tutularan nila.
Dahil naniniwala ang munisipalidad na nakasalalay pa rin sa mga kabataan ng pagbabago sa bayan, lalo't higit ang isang matuwid na pamumuno, patuloy silang tutuklas ng galing at talino ng kabataan. All you have to do is to lead and initiate. Ang daming magagaling. Ang dami talagang magagaling. And I'm so surprised to see those intelligent and very active youth in our community. Ang natutunan ko pang isa is everybody has their own stories to tell. Nagtapos ang nasabing YLS sa isang budol fight. Dito muling ipinakita ng bawat isa ang kanilang pagbibigayan, ang lubos na pagpapasalamat sa matagumpay at hindi malilimutang karanasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibita.